Bakit nagiging divisive? Kasi nag-aagawan ng mga tao, ang mga grupo, kung sino ang allowed, licensed, na magbigay, mag-share ng eternal life. And as we have said, it was a battle of religions, a battle of sects, mga sekta, a battle of congregations, battle of doctrines, battle for the people's hearts and minds and pockets. Kaya napakalaking agaw-agawan. Most Jewish ideas about the afterlife developed in post-biblical times. Don't you ever think na kahit nung panahon ni Jesus ay malinaw na sa lahat kung paano nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Most of the doctrines about eternal life and how to have it developed post-Jesus times na, post-New Testament times. In fact, it keeps developing even up to now. In other words, during the time of Christ, as it is now, there was no singular, definitive concept of how to attain eternal life. Kaya tanong ng marami yan kay Jesus, kaya pang-test kay Jesus ng mga religious experts. At ang standard nila ng mga religious experts na ito, natural Yahwism, the teachings and commands of Yahweh. But don't ever think that there was no other teaching that was going around even in Israel at that time. Israel had no religious homogeny. Hindi siya naging isang united religious nation or country or race. Within Israel, maraming nagtutunggali ng mga sekta at mga paniniwala. At kung titingnan natin ang Yahwism or teaching ni Yahweh, hindi siya namang majority belief at paniniwala ng mga tao noong panahon ni Jesus. Leviticus 18:5, for instance, live by my standards and obey my rules. You will have life through them. I am Yahweh. So, para kay Yahweh at sa teaching ni Yahweh at sa sinasabi ng mga priest ni Yahweh na teaching ni Yahweh, kailangan mag-obey ka ng rules para magkaroon ka ng buhay. But the context is earthly life. Deuteronomy 6:24-25, Yahweh, your Elohim, and whenever you mention the word and hear the word Elohim, it is translated in English as God. Nawawala yung personality, nawawala yung tunay na kulay pag translate mo na Kasi maraming translations at maraming variations yung Elohim. But it's loosely translated into English as God. But whenever you read an English translation and you see God, one of the possible readings is that it is Yahweh Elohim being referred to. Okay? So Yahweh our Elohim commanded us to obey all these laws and to fear Yahweh. So fear, obedience, that's a very Yahwistic principle. Lagi kang natatakot at natatakot ka to obey enough. These laws are for our own good as long as we live so that He will preserve our lives. The ancient Israelites were forever afraid na bigla silang papatayin. Bigla silang kakainin ng lupa, tatamaan sila ng kidlat, biglang magkakaroon ng pestilences, tutuklawin sila ng mga ahas. Lagi silang natatakot na maparusahan. Kaya takot na takot sila about not obeying the law. Proverbs 19:23, the fear of Yahweh leads to life, and such a person will rest easy without suffering harm. Again, there is this scepter of harm dangling over the heads of people if they are not able to fear Yahweh enough. And whenever Yahweh is mentioned, many other words are quickly associated. Fear, offering, and a lot of command, and even a lot of destruction and killing along the way. This is baffling to many spiritual people who cannot reconcile why such negative emotions would be associated with religion. Daniel 1:12-2, many sleeping in the ground will wake up. Some will wake up to live forever, but others will wake up to be ashamed and disgraced forever. There was already this concept of being disgraced forever, and it is different and separate from being punished forever, which is another line of thinking. Pero hindi malinaw ang mechanics ng mga ito kahit sa mga tao noon. Hindi nila alam yung detail. Paano yan?
Kaya mayroong space para mag-agaw-agawan ng mga religious sects at groups kung paano nila i-interpret yung application ng mga ganitong teachings. So, balik tayo sa ating original kwento. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" At sagot ni Jesus ay tanong din, "What is written in the law?" Ano bang nakasulat sa mga batas na memoryado niyong lahat? So Jesus begins with the standard, which is the law. A common ground, the law. Napakagaling ni Jesus sumagot Lagi siyang kukuha muna ng commonality, common ground, at doon siya mag-uumpisa. At maya-maya, kahit nagbabranch out na into another idea yung sinasabi niya, ang simula is something they can easily agree on. Sabi niya, what is written in the law? How do you read it? Ano bang basa mo sa law? Paano nagkakaroon ng eternal life? Expert ka, di ba? Alam mo yung law. So anong tingin mo? Anong sabi ng law at ano ang basa mo? Kasi maraming readings. He answered, the expert answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind." Yan ang alam ko na paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. And love your neighbor as yourself. Yung expert ng law, expert ito, ang ibinigay niyang paraan na nabasa niya, understanding niya, universal spirit of love, ang tunay na spirit ng law. Wala siyang ibinigay na sectarian teaching, wala siyang ibinigay na doktrina ng kanyang particular group, at maraming group ng experts kahit sa Israel noon, may kani-kanila rin silang nagtutunggaling mga paniniwala, pero ang ibinigay niyang sagot, very universal, na parang pwedeng isagot ng kahit anong religion, ng kahit anong grupo. Sabi niya, ito po ang understanding ko sa law. Love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your strength, and love your neighbor. In other words, love God and love people. Love God and love others to inherit eternal life. Wala siyang ibinigay na sectarian answer. Pansinin nyo yan. Kasi ngayon, pag mga tao rin, kahit sa mga churches, tanungin mo, what must I do to have eternal life? Kung ano-anong sectarian answers ang isasagot. Yung mga sagot ng sekta nila, sagot ng grupo nila, na kontra ko minsan sa sagot ng iba. This is a very universal answer. Napakalalim, napakalawak, napakataas ng reading ni expert. Ang lalim. Nalampasan niya yung mga sectarian local definitions of godliness at nakaangat siya into a universal truth, which is love. Love God, love others. Wala yung usual fear and obey Yahweh. Wala yung usual Yahwism, yung mga religious frame of ancestral and ancient Israel and Judah. Mga ancestral beliefs nila. Wala. Sabi lang niya, matapos kung maging expert, basahin ang lahat, eto ang aking conclusion. How to have eternal life, love God, and love your neighbor. A most revolutionary answer, but nonetheless, a most correct one. It will not sit well even with present interpretations of many Christian congregations. Kasi isisingit nila yung mga doktrina ng kanilang sekta. Pero ito, very universal. Anong sabi ni Jesus? Aproba si Jesus dyan sa sagot niya? Love God and love your neighbor, then you will have eternal life. Luke 10:28, you have answered correctly. Jesus replied. Jesus affirms the answer. Love brings eternal life. Diyan pa lang, uusok na yung tenga ng maraming mga sectarian people. Paano yung doktrina namin? Paano yung tinuturo namin? Wala dyan. Si Jesus na nga nagsabi, you have answered correctly. Tama. You want to have eternal life? Love God and love your neighbor. Walang religious and sectarian baggage, label, and franchise. It was religiously neutral and generic. So much against the usual religious doctrine of that time and even of our time. At dinagdag pa ni Jesus, do this and you will live. Sige,
Mahalin mo ang Diyos ng lubos-lubos. Mahalin mo ang iyong neighbor ng lubos-lubos. And you will live, you will have eternal life. Eternal life simplified. You will inherit eternal life. Ito ang daan sa buhay na walang hanggan. Yung ayaw dyan, makipagtalo kayo kay Jesus at doon sa expert. Kasi sila, binabasa lang natin sila eh. At sabi ni Jesus, tama ka. Do this and you will live. You will have eternal life. Akala natin tapos na ang issue. No, hindi pa. Luke 10:29, but the expert wanted to justify himself. So he asked Jesus, okay, I will love God and my neighbor, but who is my neighbor? Wala akong problema, mamahalin ko ang aking kapitbahay, pero sino ang kapitbahay? At sino ang hindi? The man was probably not loving of neighbors enough. The man wanted to qualify, to limit the coverage of the word neighbor and love. He probably wanted to limit and stick to the usual exclusive religious frames. You see, sa simula para siyang neutral enough. Love God, love your neighbor, and you will have eternal life. Neutral eh, religiously neutral. Suddenly, nagkambyo. He shifted gears. Sabi niya, magkalinawan nga po tayo. Sino ba yung neighbor? He was probably ethnocentric. He always stick in his definition of neighbor. So after all, hindi pala very universal yung thinking niya. Local din, Yahwistic din, Jewish din. Baka nagpapakyut lang siya sa sagot kasi maganda yung sagot na love God and love your neighbor, pero ayaw niyang mapasubo to love just any neighbor. Kasi, remember, expert siya sa law, therefore Yahwistic thinking yan. Yahwistic teaching is limited neighbor to fellow Jew. Sa pag-iisip ng mga followers and believers in Yahweh, ang neighbor ay kapwa Hudyo, kapwa Israelite lamang. Yun lang ang tinatawag na neighbor. Leviticus 19:18, never get revenge, sabi ni Yahweh, never hold a grudge against any of your people. Instead, love your neighbor as you love yourself. I am Yahweh. And to clarify, Leviticus 19:17, never hate another Israelite. So yung love, yung care for another Israelite, not for non-Israelite. Pag non-Israelite, therefore, pwedeng i-hate. Kasi ang neighbor mo lang, yung fellow Israelite. Deuteronomy 7:1-4, Yahweh your Elohim, or in English, Yahweh your Lord, will bring you to the land you're about to enter and take possession of. In other words, hindi talaga kanila yung lupain, aangkinin lang nila at pangungunahan sila ni Yahweh. Yahweh your Elohim will bring you to the land you're about to enter and take possession of. He will force many nations out of your way. The Hittites, the Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Sabi niya, hahawiin ni Yahweh para sa inyo, para maging inyo ang lupain ng mga taong ito. When Yahweh your Elohim gives them to you, after taking the land from others, and you defeat them, destroy every one of them, because they have been claimed by the Lord, by Yahweh. Don't make any treaties, in other words, don't be neighborly with them, and don't show them any mercy. Ito bilin. Matapos na agawin ang lupain na ito at ibigay sa inyo, huwag kayong makikipagkaibigan sa kanila, huwag kayong gagawa ng mga kasunduan. In other words, don't even show mercy. Huwag kayong mahahabag sa kanila. In Yahwism, neighbor is a fellow Israelite. Neighbor does not cover non-Israelites. They were permitted, in fact commanded, to not take any pity on these people that they will dispossess. In Pharisaic, separatist Christianity, even today, neighbor or brother is yung kasekta lang, kakongregasyon only. It does not cover non-kasekta. Kaya yung mga Yahwist Christians, parang kayang-kaya nilang mamuhi, magalit, mamintas at manira sa iba ring mga Kristiyano na hindi nila kasekta. Merong carry over nung ganitong effect of teaching. Balik tayo sa kwento.
Natanong na, and who is my neighbor? In reply, Jesus illustrated this. Kasi tinanong niya, who is my neighbor? A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest, a Yahwist priest, happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So itong taong ito, naging biktima ng mga magnanakaw na hinubaran siya, sinaktan, sinugatan, at iniwan siyang nag-aagaw buhay, probably bleeding to death, gasping for breath, at maaaring nila langaw na agad ng isang katerbang langaw sa disyerto ang kanyang mga sugat. Ito yung priest who is steeped in the teachings of Yahwism. Nakita niya, madadaanan niya itong nag-aagaw buhay, tumawid siya ng kalsada at sa kabila na lang siya dumaan para hindi siya maobliga na tumulong. So hindi neighborly ang religious or hindi neighborly dahil religious. At kahit ngayon, marami mga taong ganyan, hostile, unkind, dahil religious. Mas mabait pa kuminsan yung mga hindi mga relihiyoso kasi religiously neutral sila. Pero yung mga taong sobrang relihiyoso, when they think that you don't share their faith, buti nga sa'yo. Dapat mangyari sa'yo yan. Parusa yan sa'yo ng Diyos. Kaya hindi sila nagiging mahabagin. Maraming unneighborliness, unkindness, cruelty ang ginagawa at nagagawa dahil sa religious belief and identity, dahil sa un-Jesusness. Kaya ang number one na nananakit sa mga Kristiyano ay hindi yung mga demonic, hindi yung mga unbelievers, kundi mga kapwa Kristiyano na taga-ibang sekta, na may ibang sectarian agenda. So tuloy ang kwento ni Jesus. So yung priest, in-ignore niya yung nag-aagaw buhay. So too, sabi ni Jesus, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Naulit. May dumadaan na Levite, nakita niyang may nag-aagaw buhay at hindi niya kapwa Israelite. Siya ay tumawid sa kabila at doon na lang dumaan. A Levite is a member of a group of clans of religious functionaries in ancient Israel. Sila ay mga relihiyoso. Again, hindi neighborly ang religious or dahil religious. Sa illustration ni Jesus, hindi neighborly ang Yahwistic priest and Levite and religious personalities. Ganon ang nangyari sa kanila. Dahil sa mga katuruan na huwag silang makahabag sa mga ibang tao, huwag silang maaawa, huwag silang makikipagkaibigan. Yan ang naging bunga. Generational attitude. Luke 10:33, but, bumuelta yung kwento ni Jesus. A Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Samaritan pa yung nahabag. Who is a Samaritan? In Jesus' day, the Jewish people of Galilee and Judea shunned the Samaritans. Etchapuera sila, viewing them as a mixed race who practice an impure, half-pagan religion. Ayan, ang license na naman ng mga Israelites to hate the Samaritans, to look down on the Samaritan, a religious reason. Ang tingin nila, mistiso lang ang paniniwala nila. Half correct, half wrong. At sila man mga mistiso kasi mga ninuno nila nakipaglahian sa mga conquerors generations before. So ang tingin ng mga pure Israelites, segunda klase mga tao, mga Samaritan, hindi dapat ituring na tao. Dapat sila laging puwera, lagi silang outsider, mababa ang tingin sa kanila. Pero itong Samaritan, sa kwento ni Jesus at siyempre sa attitude, mind, and observation ni Jesus, ito pa yung may puso. Kasi hindi siya influence ng Yahwistic religion. Ng sobrang self-righteous, ethnocentric. Tayo lang ang tama, mali ang iba, religious beliefs. In other words, by Yahwistic standards, ang Samaritan ay impure and unclean, outsider, hindi neighbor. Disqualified to be loved. Tuloy ang kwento,
Luke 10:34-35. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. First aid agad, disinfection, parang ER. Then he put the man on his own donkey, sa kanyang ambulansya, brought him to an inn and took care of him. So parang ICU or recovery room, dinala doon. Napaka-systematic nitong Samaritan na ito sa pagtrato sa nasugatan. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. Goes to nursing na. Alagaan mo ito. Etong pera. Lahat na magastos mo, papalitan ko pa. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Meron mo siyang HMO. Daig pa nitong nasugatan na insured. No? Covered lahat. Hindi natatawag approve po ba? Hindi approve yan. Pero ito, lahat ng gastos mo, sabi ganun, papalitan ko pagbalik ko. Apparently, this Samaritan was a suki of that inn. This Samaritan is a good neighbor by the standards of Jesus. Questionable ang religion, ha? Questionable to the Israelites ang religious belief, ang religious practice, pero kay Jesus, approve ang good deeds, approve ang love. Ang tiningnan ni Jesus, hindi doktrina, hindi relihiyon, kundi loving ba? According to Jesus, this Samaritan has eternal life. Kahit hindi siya Jew or dahil hindi siya Jew. Hindi siya governed by all the rules that are harsh and unkind and cruel. Ang namumutawi sa kanyang labi ay pag-ibig, ang ginagawa ng kanyang katawan ay magmahal, tumutulong, kahit Samaritan or dahil Samaritan. Hindi siya sobrang nalahian ng sobrang mahihigpit, masusungit at malulupit na mga katuruan ng relihiyon ng mga Hudyo. To this Samaritan, neighbor was any kapwa-tao. Neighbor yan. This Samaritan personifies and incarnates Jesus' inclusiveness and love. He personifies Jesusness. Kasi ang Jesusness inclusive, hindi exclusive, hindi nagpupuwera, hindi nagagalit sa kapwa dahil ang iba ang pananampalataya o iba ang religious practice. Ito yung pinapersonify, kinakatawan nitong Samaritan, na para kay Jesus siya ang bida. Hindi yung Levite, hindi yung priest. This illustration exhibit God's and Jesus' non-religious, non-sectarian, non-denominational, non-racist, non-national, non-territorial, non-political love, acceptance, and fellowship. Ang dami nun nan, ha? Siguro naman may matatandaan kayo, kahit dalawa. Hindi pumipili, hindi nagpupwera, hindi nagagalit. True Jesus believers and followers could only be as non-religious. Sasabihin mo, Jesus believer ka, Jesus follower ka, di dapat tulad ni Jesus. Non-religious, non-sectarian, non-denominational, non-racist, non-national, non-territorial, non-political lovers of neighbor. At hindi nagtatanong kung sino ang neighbor. Kapwa-tao, lalo nangangailangan, neighbor yon. Sabi ni Jesus, pag marunong kang umibig sa iyong neighbor, tulad ng pag-ibig mo sa Diyos, huwag ka na maghanap ng eternal life. You already have it. Because when you love, you are in God. When you are in God, who is eternal, therefore you are in eternity. By your thought and spirit and act of loving, you already transport your spirit to eternity. Hindi mo na kailangan sumali na kahit anong relihiyon. Hindi mo na kailangan gumawa ng kung ano-anong ginagawa ng mga sekta. Dahil hindi naman yan tinuro ni Jesus sa example na to. Just love. So, ganun lang. Mabuti nga, ganun lang. Gusto mo yung may mga sekta-sekta na pag hindi mo nagawa, puwera ka, sila lang ang tama, mali ka, sila lang ang pupunta sa langit, ikaw sa impyerno, gusto mo yun. Siyempre gusto nila yun kasi it empowers them.
Sila ang nag-decide kung sino ang masasave, sino ang hindi, sino ang kasama nila, sino ang hindi. Yan ang gusto ng mga Pharisees. At hanggang ngayon, maraming Pharisaic Christians na yan ang gusto. Tapos sinasabi nila, naniniwala sila kay Jesus. Pero in application, Pharisees ang nangingibabaw sa kanilang katuruan and religious practice. Maraming Christians, Yahwistic. Hindi sila into Jesusness. Kaya ina-emphasize natin in Jesusness apart from the word Christianity. Because the word Christianity is already accepted all the Yahwism, all the Mosesness, all the Pharisiness. Kaya halo-halo tuloy ang Christianity ngayon. Kaya maraming gulo. Pero kung babalik ka lang kay Jesus, ituturo mo lang yung kay Jesus, actually simple. Acts 10:28, He said to them, eto na, nagtatalo-talo na yung mga New Testament Christians, kung sila ba ay mananatili under the law o hihiwalay na sa law. He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Si Peter ang nagsasalita. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. I should not call anyone not my neighbor. So this is being godly. This is being neighborly. Kasi pinagtatalo-talo na nila, anong gagawin natin sa Gentile? Sabi diba, pasunurin sila sa law of Moses. Hindi naman sila Jew. Tayo ng mga Jew, hindi natin nagawa yan. Tapos sila na hindi Jew, pasusunurin natin dahil gusto nila sumali kay Kristo. Kaya malaking awayan yun. It is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. By the standards of Jesus, this is ungodly, unneighborly, because this is on Jesus. Kay Jesus, sino ang neighbor? Kapwa, tao mo, lalo ang nangangailangan. Neighbor mo yan, ano man ang lahi, ano man ang relihiyon, ano man ang pagtingin mo sa pagiging mali o tama ng kanyang religious practice, neighbor mo yan. Mahalin mo siya. Religiosity, sectarianism, separatism, could prevent some to be neighborly and loving. In fact, could prevent some to receive and to have eternal life, which is according to Jesus. Tama nga lahat ang doktrina, hindi naman loving, edi mali lahat. Walang mangyayari. Romans 3:22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, between man or woman, between slave or free, between rich or poor, young or old. Pag naniniwala kay Jesus, which means naniniwala sa love, kasi love ang teaching ni Jesus, therefore, pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Balik tayo sa kwento ng expert at ni Jesus. Luke 10:36-37, sa tanong na, and who is my neighbor? Which of this do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? So alin sa tatlo, yung priest, yung Levite, o yung Samaritan? The expert in the law replied, well, nasukol na ako, wala akong pwedeng isagot, kundi the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Ang ganda ng conversation. Nasukol siya sa sarili niyang tanong, who is my neighbor? Sabi niya, sa palagay mo, sino ang neighborly? Yung religious priest? Yung religious Levite? O yung non-religious Samaritan? Sabi niya, well, the one na maawain. The one na naawa, tumulong, siya ang tunay na neighbor. Sabi niya ang Panginoon, go and do likewise. Yun ang tularan mo. May tutularan ka, yung matulungin, yung maibigin, hindi namimili. Tapos ang tutularan mo yung mga Levites, ang tutularan mo yung mga priests, yung mga Pharisees. Hindi naman yun ang sinasabi ni Jesus na tularan mo. Kaya bulag na bulag litong-lito ang mga tao. Kasi layers upon layers upon layers of religious doctrines, halo-halo na sa isip. Hindi na tuloy malinaw kung alin ang tunay na turo ni Jesus. Pero kung babasahin mo lang yung scripture, minus the lenses of Pharisees, malinaw naman Ayon kay Jesus, people who love God and their neighbor inherit eternal life. Ano ang principle nun? Una, God is love. Those who love
are into and in God. Kung ang Diyos ay maibigin at pag-ibig siya, therefore, ang mga maibigin ay nasa Diyos. God is in those who love. Kanino ba tumitira ang Diyos? Kanino siya nananahan? Din sa mga maibigin. Because God is love. And when you love, you are God's temple. You are the kingdom of God. The kingdom of God is in you. Therefore, you have eternal life. Hindi mo na kailangang mamatay para magsimula yung eternal life mo. When you're already doing love and loving and you are in God and God is in you, your eternity had begun. Kaya sabi ni Jesus, those who believe in me, though they die, will never really die. Sabi niya, do you believe this? Sabi niya kay Martha at kay Mary. Yes, Lord, I believe. Sabi niya. 1 John 4:7-8, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Sabi niya, alam niyo, magpatuloy tayo sa pagmamahalan. Kasi ang pagmamahal ay galing sa Diyos. Pag pagmamahalan ang umiiral sa atin, naghahari tayo ang Diyos sa atin. Tayo ang kingdom of God kasi siya yung king. Yung gusto niya ang nasusunod. Therefore, tayo ang kingdom of God. At kung tayo'y maibigin, tayo'y anak ng Diyos at kilala natin ang Diyos, no matter what your religious baggage is, or non-baggage for that matter. So niya, pero alam nyo, yung hindi maibigin, hindi nila talaga kilala ang Diyos. So sa pagiging religyoso mo kumisan, doon ka pa nga nagiging hindi maibigin. Therefore, yung religion pa ang nagpahamak sa'yo. Kasi inilayo ka pa niya sa tunay na espiritu at pag-ibig ng Diyos. Dahil sobra kang doctrine, sobra kang napakahilig sa yung sekta at sa yung mga paniniwala, nawawala yung Kristo. Many Yahwistic, Mosaic, and Pharisaic religyoso can't and won't love. In fact, pag Yahwistic, Pharisaic, Mosaic, nililibak pa yung love. Galit sa love, allergic sa love, minamaliit ang love. Bakit? Kasi gusto nila yung law. Kasi pag law, sila yung police, sila yung judge. The law empowers them in a religious way. Kung love lang nga naman, nawawala sila ng papel. Hindi sila kailangan. Kaya gusto nila dapat law. Sila ang implementor, sila ang mga secret agent, sila ang nagmamanman, sila ang maghuhusga, sila ang magpaparusa. It empowers them. But God is life. God is eternal life. Those in God live in God, therefore they live in eternity. Those who believe in God and in Jesus live in love and live in the realm, the vibration, the frequency of love, of God, of life, of eternity. Kung gusto niyo pang i-quantum physics yan, pwede, lalong lumilinaw. Kay Jesus, neighbor is anyone, especially those in need. So huwag na maghanap ng kung ano-anong far-flung religious and sectarian missions. Reach out to and love a neighbor. And you are in God's kingdom, you are extending God's kingdom, you are living in eternity. Loving is being merciful, especially to the weak and the needy. People who are merciful to anyone in need are people who love God and neighbors, are people who inherit eternal life. So kay Jesus, loving and being neighborly is eternal life. No mention at all of fearing and obeying Yahwistic commands. No mention of being religious. No mention of religious sectarian identity and brand. No mention of franchise and formula salvation methods. Ayaw ito ng mga control and franchise freaks. Nagpi-freak out sila pag tinuturo ito because it will disenfranchise them of power. Matthew 9:13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice.
Gusto nyong maging maibigin sa Diyos, maging mahabagin sa kapwa. Hindi natutuwa at hindi kailangan ng Diyos sa mga sakripisyo ng tao. God does not need anything from people. God is not served by human hands as though He needed anything because He gives life, breath, and everything to people. Don't be deceived by Yahwistic religions that are always asking for your sacrifice. Hindi kailangan ng Diyos ng sacrifices because God does not need anything from people. Diyan nyo malalaman kung talaga bang Jesus-based ito o Pharisaic. Lagi kang pinagsasakripisyo, lagi kang hinihingan, lagi kang hinuhut-hutan, lagi kang pinapagod. God Himself does not live in temples made by man, and He is not served by hands of people. He is the one who gives. He is the one who blesses. He does not need anything from people. If you want to be helpful to the work of God, then be helpful. If you want to help in the work of God, then help. But don't ever think that you are doing it for God because God doesn't need it. You are doing it so that more and more people would hear about the real love of God and so that they too could be freed from the law. That's why you make some sacrifices. That's why you give some offerings. That's why you help in the work to help fellow people get liberated from the law. Not to serve God because God cannot be served. How presumptuous of people to say, I serve God. Ano kailangan ng Diyos sa atin? Inilikha nga tayo. At siya nagbibigay ng lahat-lahat. Pero siyempre, inuuto ka lagi ng Pharisaic religion. Give to God. This is the house of God. Ibigay mo lahat ng mga alaas mo, hikaw mo, pera mo. Kasi gumagawa tayo ng house of God. Walang house of God. Because God, sabi niya, what house will you build for me? The earth is my footstool. Heaven is my throne. I give to men everything, breath and everything they need. What house will you build for me? So pag may sinasabing mag-fundraising tayo, gagawa tayo ng house of God, inuuto ka nun. Walang house of God. Hindi niya kailangan. Pero merong house of people. If you want to worship under a roof, you want to meet in a hall that is comfortable, meron house of men, not of God. Huwag nating utuin ng mga kapwa natin to blackmail them into giving their everything for something that God does not need. Pero yes, kailangan naman natin may building, kailangan natin merong meeting place, kailangan naman natin umarkila ng mga lugar, yes. Pero huwag natin sabihin for God yun, for us yun. Para hindi tayo nababasa pag umuulan, para hindi tayo tangayin ng hangin kung may bagyo habang tayo ay nagwo-worship. Eh di kailangan natin ng building. Pero hindi yun for God. At may hangganan ng pagbibigay, hindi yung ipapagamot mo na yung nanay mo, ibibigay mo pa doon sa relihiyon. Pang-enroll na ng anak mo, ibibigay mo pa doon sa relihiyon. Pambakasyon nyo na sana after a long time of work, ibibigay nyo na naman. Papagiltihin ka pag meron ka saya at nagbabakasyon. Hindi yan gawa ni Jesus, ha? Gawa yan ng Pharisees. Dapat malinaw. Tama na ang mga pagpapauto. Jesus came to set us free. Not to be licentious, but to enjoy the life that He gives us. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. Come to me, I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light. May tinutumbok siya dyan eh. Because the yoke of the Pharisees is not easy and not light. Hindi nakakapahinga, nakakapagod. Talaga, kailangan mong umattend ng service ng early morning, mid-morning, at late morning, tapos meron pa sa afternoon at meron pa sa evening. Talaga? At yung umaattend ng ganyang karami, naging banal na nga ba talaga? Papagurin ka ba talaga ng Diyos? O Pharisees lang naman ang may gusto ng mga bagay na yan? Kasi kung may 3 worship sa isang araw, hindi 3 koleksyon. 3 ikot ng mga basket. Ano kaya ang pinapalakpakan nyo dyan? Ang basket, ang koleksyon? Or, you know, dapat na tayo magising mga kapatid. Ang tagal-tagal na tayong binobola ng religion. Hindi talaga na ituturo si Jesus. So let's go to the heart of the matter. Yes, we still need to be very helpful to the church, to the works of God, to the work of liberating people. Pero alamin natin ang hangganan nun. Hindi ka hinihinga ng Diyos sa sacrifice that makes you bleed. Hindi ka niya hinihinga nung napakasakit at talagang hirap na hirap ang loob mo, kailangan mo, pero ihuhulog mo sa basket. Tumutulong tayo in proportion to the way God blesses us and in proportion also to our needs at the moment.
Dapat ma-realize natin na ang Diyos ay hindi oppressive. I like you to be merciful and loving, not just and more than being religious. Ephesians 2:4, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Bakit laging sinasabi, God is rich in mercy and loving? Kasi merong false God. May false shepherd na hindi merciful, na harsh, cruel, and even murderous. Pag sinasabi ni Jesus na I am the true shepherd, meron siyang tinutumbok na false shepherd. Pag sinabi ni Jesus na I am the truth, meron siyang sinasabing falsehood. Pag sinasabi niya I am the life, merong nagbibigay ng death. Pag sinabi niya I am the way, merong hindi totoong way, dead end yun. Ang mga katuruan ni Jesus, laging may tinutumbok. It does not stand in a vacuum. It does not exist in nothingness. It is a reaction to the prevalent teachings of His time. Corrective, nagbabalance sa mga turo ni Jesus, hindi said in a vacuum. Kaya pag sinabi niyang, I am the true shepherd, isipin niyo, sino ang false shepherd? Ba't siya sinasabing true shepherd siya? Pag sinabi niyang, I am the truth, sino yung false? Pag sinabi niya, I am the way, sino yung hindi way? Kasi meron siyang tinutukoy. Ang followers niya ay katulad niya. Pag siya yung false God, hindi rin merciful. Harsh din, cruel, and murderous din. Sabi, you will know them by their fruits. Malalaman mo ang teacher kung ano nangyayari sa kanyang student. Malalaman mo kung tama ang teaching, kung anong nagiging buhay ng tinuturuan. Lumalaya ba o nagagapos, bumabait ba o sumusungit. Ano? Sabi, you will know them by their fruits. So test kung tama ang sinusundan at paniniwala. No need for elaborate, scholarly, doctrinal tests. Yung itatanong mo, tama ba yung religion ko? Tama ba yung sinusundan ko? Tama ba yung paniniwala ko? Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Suriin lang, loving ka ba? Kasi si Jesus loving. Loving ba ako? Ka-attend ng Bible study, ka-attend ng message, kapapakinig, ka-aaral, nagiging loving ba ako? O, baligtad, nagiging self-righteous ako? Nagiging mapahiwalay ako sa kapwa? Nagiging mapagmataas ako? Minamaliit ko yung iba? Teka. Anong klaseng fruit ito? Maling fruit ito. Therefore, mali ang pinagmumulan. Because you will know them by their fruits. Isa pang fruit. Relihiyon ka ng relihiyon. Aral ka ng aral. Attend ka ng attend. Tumatahimik ba ang loob mo o lalo ka natatakot? Lumalaya ka ba o lalo kang nagagapos? Pumapanatag ba ang loob mo? Lalo kang nagigilty. You will know them by their fruits. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Napapahinga ka ba sa loob o lalo ka lang nagbago? Napapahinga ba ang iyong loob at ang iyong katawan o lalo ka lang sobrang nahihirapan at nagbibigahan? Pakaisipin mo yan because you will know them by their fruits. Ang dami natin makakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak, na pinagmamagaling. Tama ang religion natin. Mali kayo. Kami tama, mali kayo. Ang tanong mo, labing ka ba? Hindi. Dapat ako rebuke ng rebuke. Dapat i-correct ko yan. Partiyuhin ko lahat ng mga imahe ng mga kamag-anak ko. Dapat i-correct ko sila. Dapat ko silang pagalitan. Hindi yan galing kayo sa pare sinesyan. Kaya matigil ka dyan. Dapat mo suriin. Again, the same question for a more pointed answer. Di umulit ng tanong na ito. At mas clear, ang sagot pa ni Jesus sa the same tanong. Luke 18:18 to 20. A certain ruler, hindi naman to religious expert a certain ruler asked Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Same question, almost the same answer, but not quite. Sumagot si Jesus, you know the commandments. So this is the language of non-experts and common followers. Commandment. Alam nyo, malalaman mo kung very common, very base, very primitive ang utak ng isang religyoso, sa kanya, ang religion is nothing but do's and don'ts. Hindi niya napapataas yung
pag-iisip, para bawal yan, ito pwede, yan bawal. Kaya bawal po ba? Napaka-basic, napaka-grade 1. Sabi ni Jesus sa tanong na, what must I do to inherit eternal life? You know the commandments. And then Jesus enumerates the commandments that matter to have eternal life. You know the commandments. You shall not commit adultery, common. You shall not murder, check. You shall not steal, check. You shall not give false testimony, check. Honor your father and your mother. In other words, sabi ni Jesus, to inherit eternal life, do not willfully do evil against your neighbor. Halimbawa, do not commit adultery, because it is evil against the spouse of the partner in crime. Meron kayong inaagawan may ninanakawan if one of you or both of you are married to someone else. So sabi niya, do not commit adultery. Do not murder. And if you may fine-tune that, do not mass murder your neighbor. Hindi lang ito, do not murder your neighbor. Do not mass murder your neighbor. Do not commit genocide against your neighbor. Do not steal. And if you like to fine-tune that, do not steal from your neighbor. Finer still, do not steal your neighbor's house and land. Puro application lang yan, ang do not steal. Sa palagay nyo, bakit yan isinasagot ni Jesus? Because prevalent sa panahon nila yung nagnanakaw. Nagnanakaw ng bahay, lupain ng mga kapitbahay, pumapatay, hindi lang isa, dalawa, kundi community, pinapatay, at justified ng kanilang religion. At sabi ni Jesus, do not give false testimony. And to inherit eternal life, may isang positive na sinabi si Jesus, honor, love others, especially your father and mother. Very interestingly, si Jesus ito si Jesus ang sumagot. Jesus enumerates the last 6 of the 10 commandments in Exodus 20, but omits the first and other 4 Yahwistic religious commandments, namely, worship no other gods. Hindi niya yan sinabi. Hindi sinali ni Jesus sa listahan. Have no images of other gods. Hindi rin sinali ni Jesus. Do not misuse the name of Yahweh. Hindi rin sinabi ni Jesus. Interestingly, Jesus revealed the name of the Most High God. And that name is Elyon. Pag magbasa ka, especially Old Testament, read it in the Names of God Bible version, and all the names there are in Hebrew, not in the English generic translation of God. John 17:6, Jesus addresses the Father. I have revealed you and your name to the ones you gave me from this world. Imagine, Jesus said, I revealed your name. In other words, before that, hindi pa alam ng mga tao ang name ng Most High God. Sabi niya, I revealed your name. To the ones you gave me, to the ones you entrusted to me, to the ones who are open to you, I revealed your name. And Jesus verbalizes the name. What is the name? Mark 15:34. Nung mamamatay na si Jesus sa krus. Then at 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Jesus called on his Father, on God the Most High, and he called the Most High Eloi, Elohim, Elyon, Elohim. Pag-aralan nyo yan mga kapatid, kasi napakahalaga ng name of God. At ibinunyag na yan ni Jesus, but glossed over by Yahwistic teachings. Tinatabunan, itinatago sa mga tao ang name of God because the name of the Most High God is Elyon, from the very mouth of Jesus, Eloi. Kasi yung El Elyon, El at Eloi are one and the same. On how to have eternal life, Jesus omits the first and other 4 Yahwistic religious commandments. In other words, tulad ng unang sagot niya, universal yung sagot. Wala yung religious, yung sectarian color, ginawa lang universal, and that is love. Because you can love beyond religious and sectarian colors. In fact, you can love better. Hindi rin niya sinali yung keep the Sabbath day. Kasi yung first commandments, hindi niya sinali sa listahan. Magtataka kayo kung bakit. At kung meron kayong problema dyan, si Jesus, ang tanongin niyo, huwag ako, taga-basa lang ako dito.
Yung keep the Sabbath, kasi yung Sabbath was really a day of offering. And the commandment is to keep the day open only to make offerings. In fact, Jesus liberates people from the obligatory observance of the Sabbath. Hindi lang niya, hindi isinali sa mga listahan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. In fact, binasag ni Jesus ang Sabbath para palayain ang mga tao na bihag ng Sabbath. Mark 2:27-28, then Jesus said to them, the Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. So the Son of Man is Lord even over the Sabbath. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ang Sabbath ay para sa ikabubuti ng tao. At kung ikabubuti niya na may gawin siya, di gawin niya. Kung ikabubuti niya na mag-picnic, di mag-picnic siya. Kung ikabubuti niya na sumaya, kumain siya, gawin niya. Kasi para sa kanya yan, hindi siya para sumunod strictly to the Sabbath. Jesus said that. And that is one of the most important teachings of Yahwism, of Pharisees-ness, of Moses-ness. But Jesus, pinalaya niya yung mga tao mula sa Sabbath. Kaya, pinapatay nila si Jesus. Hindi pa naman patay, pinapatay na nila, galit na galit sila. Sabi niya, the Son of Man is Lord even over the Sabbath. Jesus rewrites, reinterprets, updates, destroys the law to set people free from punishing, enslaving, religious legalism. Habag na habag si Jesus sa mga tao na ang buhay nila, umikot na lang lahat sa templo. Umikot na lang lahat sa pagdadala ng offering. Umikot na lang lahat sa mga turo, utos, pagbabawal at pagpaparusa ng kanilang mga religious leaders. Kaya sabi ng mga apostles sa Matthew 24 kay Jesus, paglabas nilang gano'n, sabi nila, look, ang ganda-ganda ng temple natin, ang gaganda na, magnificent ang mga buildings natin. Symbol of our nation, symbol of our faith. Sabi ni Jesus, don't be impressed. Gigibain lahat yan. Sabi ni Jesus, not one stone will be left standing on top of another. This temple will be destroyed. Hindi naman talaga siya believer sa temple. Kaya nung pagdating niya sa Jerusalem, triumphal entry daw. Pagdating niya sa temple, ipinagtataboy niya yung mga nagtitinda ng mga hayop doon nakakatayin. Kasi day of killing, yung Sabbath na yan, napakaraming hayop na papatayin para ialay ang mga dugo. Pinagtataboy niya yung mga mesa. Kasi hindi naman siya pabor sa nangyayari sa loob ng temple. At napakalinaw, God, who made heaven and earth, does not live in temples made by man. Sino ang nakatira sa temple na ito na sabi ni Jesus, gigibain yan? Hindi naman siya believe sa nangyayari dyan. Mag-isip mga kapatid. Minsan, 1 year, 10 years, 20 years, 50 years na nag-aaral ng Biblia, pero nakakubli yung mga laman kasi nandun lang tayo sa mga pa-cute, yung mga icing, yung mga polyanis, pampasaya. Pero dapat pumunta tayo doon sa malalim. Ano ba talaga ang dahilan bakit ipinadala ng Ama si Jesus para ituwid ang liko? Liwanagan ang madilim, itama ang mali. Hindi para ituloy lang yung status quo. Hindi lang para ituloy i-maintain yung religion, kundi para gibain ang lahat ng elemento ng relihiyon na ito na kontra sa tunay na kalooban ng Diyos. Para palayain ang mga tao sa religious bondage nila. Ephesians 2:14, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Hindi dumating si Jesus para pairali ng law ni Moses. Dumating siya para gibain ito at palayain ang mga tao nakakadena, nakatali, nakakulong sa law. Jesus destroyed the Yahwistic Sabbath law, had set people free from the Sabbath, and redefined the Sabbath as user and people friendly, not as user of people. How to have eternal life according to Jesus? Love your neighbor and love God. Ano ang kahulugan nito, aming Ama? Turuan niyo po kami. Stretch our minds. Stretch our tent curtains wide. Open our minds and ears so we can understand the true message of Jesus. We can wade through all this gulo of religion and go to the heart of the gospel, which is to love you and to love our fellow men. Pagbulay-bulayan natin ito sumandali, manahimik ng ilang saglit, and may God